Magandang araw po sa inyong lahat mga karbi natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga karbi natin kapapasok lang, aarestuhin na, nako po, delikado na, bigla ang pagtawag ni ex-President Duterte, humingi ng saklolo. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito kay Kabayan News PH. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Mga kabayan, breaking news. Naalarma ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos makatanggap ng balita na aarestuhin na siya anytime. Ito ang ipinagtapat ni Atty. Harry Roque, ang abogado ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni Roque, hindi siya nakatulog kagabi dahil tinawagan siya ni former President Duterte at ipinaabot ang malungkot na balita. Tapos alam niyo ba ho, tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman, ano man magagawa ko kung ako'y tatakbo doon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? Matatandaan na ilang ulit na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi siya papayag na pumasok ang ISIS sa bansa at magsagawa ng investigasyon kaugnay sa mga di umano ay extrajudicial killing ni dating Pangulong Duterte. Pero dahil sa umiinit ang bangayan at naging pahayag ni dating Pangulong Duterte laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., duda tuloy ang ating mga kababayan kung talagang seryoso nga itong si PBBM na hadlangan ng ICC na pumasok sa bansa. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Sinabi din ni PBBM na inabisuhan na niya ang mga PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan na huwag sasagutin ang sino mang individual o tauhan ng ICC kung sakaling magpumilit ang mga ito na magsagawa ng investigasyon para dito kay dating Pangulong Duterte at iba pang mga di umano ay sangkot sa uplantukhang noong nakaraang administrasyon. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, na sasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin wag niyong sasagutin. Yun ang sagot natin, that we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Sa naging pahayag naman ni Atty. Harry Roque, kung talagang seryoso itong si PBBM kaugnay dito, dapat gumawa siya ng Presidential Memorandum Circular para sa mga PNP at AFP na huwag makikipag-coordinate sa ICC. Now, ang sabi ko naman, kung talagang sincero naman ang PBBM, bakit hindi siya mag-issue ng Memorandum Circular, Presidential Memorandum Circular to all departments under the executive branch, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police. You are hereby ordered not to cooperate with the ICC in view of the fact that we had ceased to be a member of the ICC and under no cooperation, no obligation to cooperate with the ICC.
highlighting that further cooperation with the ICC is a violation of our sovereignty and national jurisdiction. No? So, simply as that. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na sincero at hindi na magbabago ang desisyon ni PBBM sa kabila ng mga matitinding banat sa kanya ni dating Pangulong Duterte? Sama-sama nating panoorin ang So yan mga karabin natin, ano po ang inyong masasabi? Dito nga po sa meron na pala, no? Nako. Nakasaga po ng balita ang ating dating Pangulong Duterte na anytime, aarestuhin na po siya. O, ako po, ito, opinion ko lang po ito mga karabin natin, baka ito na po yung gante, no? Ni PBBM doon po sa pagtawag na bangag noon, bangag rin ngayon, di ba? Tinawag ni dating Pangulong Duterte si PBBM na bangag. Baka siguro ito na po yung ganti ni PBBM. Ano sa palagay niyo mga karabin natin? Pero di ba sinabi na po noon pa man ni PBBM na 100 times niyang sasabihin na hindi papapasukin, no, ang ICC. Pag ito nagkataon mga karabin natin, masasabi talaga natin na wala pong isang salita, no? Si President Bongbong Marcos Jr. Kasi biruin mo, 100 times niyang sasabihin, no? Pero ito na pala, parang trinatrabaho pa ilalim, no? Itong mga Duterte. Kung ganitong mayroon na, kung totoo man ito, mga siguro ko, hindi naman sila maglalabas ng ganyan kung hindi totoo, di ba? Buhay rin nila yan, Well, anyway, mga karabin natin, panoorin po natin ang buong video. ang buong video at pag-comment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at subscribe na po kayo mga karabin natin para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi papapasukin sa bansa ang mga kinatawan ng International Criminal Court ay solid as rock daw kung ituring at yan ay ayon pa sa isang mambabatas mula ho dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Alamin natin ang kabuong detalye. Iginiit ni Senador Ronald Bato de la Rosa na solid as a rock o singtibay ng bato ang pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi papapasukin sa Pilipinas ang International Criminal Court. Ang naging pahayag ni Senador de la Rosa ay matapos siyang bigyan ng katiyakan ng punong ehekutibo na hindi papapasukin sa bansa ang International Criminal Court na gustong magsiyasat sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagbibigay katiyakan na ito ng Pangulo sa kanya ay nangyari nung imbitahan sila na maghapunan sa Palasyo Malacanang noong Nobyembre 28. Kung totoo man anya na pumasok na sa Pilipinas ang International Criminal Court nang walang pahintulot o permiso sa gobyerno, ay dapat itong tugisin ng Department of Justice, ideklarang undesirable alien at ipa-deport agad ng Bureau of Immigration. Sa kanyang tingin ay magmumukhang laban bawi ang Marcos administration at kung wala namang impormasyon sa pagpasok ng International Criminal Court ay magmimistulang inutil ang pamahalaan. The government's position should be maintained and should be felt on the ground. So kung ang official position of the government is hindi talaga sila entertainin at nangihimasok sila dito, nagkakandak ng investigation, sabi nga ni former Senator Enrile na they can be arrested. Tiniyak naman ng senador na nakahanda siyang humarap sa investigasyon, hindi magtatago at hindi rin puputulin ng ugnayan sa Marcos administration. Tapos alam nyo ba ho, tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman, ano man magagawa ko kung ako itatakbo doon, pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No?
at sila ay binuo para protektahan nga ang Davao sa banta ng terorismo. Pero siyempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff, si General Browder, dyan sa Davao. No? Hindi ko alam kung yan yung kanilang mga pinag-usapan. No? Pero ang kumpirmado, hindi kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubogin na sila. So hindi natin alam kung ano mga mangyari sa susunod na mga araw. Pero ganun pa man, I'd like to assure you na meron naman tayong mga contingency plans. Abangan na lang kung anong susunod na kabanata. Pwede pang mag-reconcile ang Marcos at Duterte. Doon sa aking column kahapon sa Philippine Star, 3 ang aking nakitang pamamaraan para mabuo muli ang unit team. No? Unang-una ay yung isulat yung non-cooperation sa ICC. Kasi ito talaga yung trigger ng pagkawala ng tiwala ng mga Duterte sa Marcos. Dahil nga paulit-ulit na hindi raw makikikooperate at kasama sa cooperation yung pagpapaaresto ha. Yung pinaka-importanting form of cooperation ay yung pagpapaaresto kung mag-issue ng warrant of arrest. Paulit-ulit na sinasabi ni Presidente Marcos yan for the 100th time. Pero ito nga po yung sinusuway ng malapit na kaalyado ni Speaker, si Justice Secretary Rebulla, at talagang binanggit niya. Kaya napilitan si PBBM na magsalita muli na makikipagtulungan na ang Justice Department dahil nga doon sa resolution ng House. Now, ang sabi ko naman, kung talagang sincero naman ang PBBM, bakit hindi siya mag-issue ng memorandum circular, presidential memorandum circular to all departments under the executive branch, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police. You are hereby ordered not to cooperate with the ICC in view of the fact that we had ceased to be a member of the ICC and under no cooperation, no obligation to cooperate with the ICC. Highlighting that further cooperation with the ICC is a violation of our sovereignty and national jurisdiction. No? So, simply as that. Anong reaksyon? Mukhang hindi po sila payag. Dahil ang sabi nila, parang nakakalalaki naman yan, nagsasalita ng presidente, hindi pa sapat yun. Talagang hindi sapat yun. Kasi talagang pati sa korte, kinakailangan may nakasulat. Yung pagko-cooperate, walang nakasulat, kaya hindi ka makapunta sa hukuman para sabihing pigilan kasi sasabihin ng hukuman, nagsalita na eh. Pero nasan yung kasulatan na talagang hindi makikooperate? Wala rin. Diba? So hindi ka makapunta dahil meron siyang verbal sa hukuman, dahil meron siyang verbal na hindi siya makikooperate, sasabihin walang case or controversy, hindi ka rin makapunta para pigilin dahil may order na hindi makikipag-cooperate. So sa akin, minimum requirement yan. So kung hindi talaga isusulat yan, parang hindi mamabalik yung tiwala na ang ganti ng mga Marcos sa Duterte ay papaaresto sila sa ICC at papadadala sa Hague. At ito po ay hindi lang si Presidente Duterte, pati na si VP Duterte na alam nating dinadawit itong loko-lokong walang kredibilidad na. Sa bagay, mga karibin natin no? Kahit pa sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na 100 times niyang tututulan ng pagpasok ng ICC sa ating bansa, kung wala namang legal documents or official document na nagsasabi, no, na nagmamando sa ating kapulisan, sa ating mga authority, no, na wag makiki-operate, no, kapag pumasok ang ICC, wala rin, di ba? Useless din yung kahit pasabihin mo ng 1,000 times, di ba, na ayaw mo. Kung wala ka namang maipapakita o ibibigay na dokumento na nagpapatunay na hindi mo talaga sila pinapapasok dito sa ating bansa, no? Nakakapang hinayang mga karibin natin kasi napaka-strong po ng statement. Wala namang maipapakita di ba? Dokumento na talagang ayaw niya nga talagang pumasok ang ICC. Nako. Las Cañas na ito. No? Ang pangalawang suggestion ko, siyempre, yung pagtigil sa pirma. Hindi ko po alam kung ano na nangyayari. Pero ang latest declaration ng mga kongresista, tuloy pa rin ang pagkakalap ng pirma. So, iba talaga ang sinasabi na ni Presidente, iba ang ginagawa ni Mr. Speaker.
So sa tingin ko, kahit paulit-ulit nang sinasabi ni Presidente na itigil na yung pirma na yan, yung bribery initiative na yan, hindi talaga magtitigil sila kasi at stake na yung liderato ni Speaker. Kung ititigil na yan, ang laking kahihiyan niya ni Mr. Speaker. Kung ititigil na yan, automatic yan. Dapat magbitiw na siya as Speaker kasi wala na siyang mukhang ihaharap sa kanyang mga kongresista. And I think hindi pa siya ready magbitiw. Yan lang naman ang aking pananaw. Na talagang pag pinigil niya yan, wala na siyang mukhang ihaharap sa mga kongresista niya, kinakailangan siya magbitiw, happy-happy siya as Speaker. Bakit siya magbibitiw? Paglilinaw naman si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na humingi daw siya ng tawad kay Senator Amy Marcos at hindi sa mga bagay na sinabi nito laban sa kaniyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang ang kaniyang panawagan para sa pagbibitiw nito. Sa isang post sa kanyang online account, sinabi ng nakababatang Duterte na humingi lamang siya ng paumanhin dahil naawa siya sa senadora na nakarinig mismo ng kanyang mga negatibong pahayag laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang prayer rally na ginanap nga doon sa Davao City noong Enero 28 ng kasalukuyang taon laban sa People's Initiative Campaign para sa isinusulong na charter change. So yan mga karibin natin, klaro po na si Mayor Baste po ay humihingi ng tawad kay Senator Amy Marcos at hindi po kay PBBM doon po sa kanyang sinabing mag-resign, di ba? So yan, medyo na misunderstood gano'n ni Senator Amy yung sinabi ni Mayor Baste, no? Nakakala niya ito palang si PBBM ang hinihingan ng tawad pero hindi naman pala. Well, anyway mga karibin natin, balik po tayo dito sa kay PRRD, no? Itong ICC na aarestuhin na nga anytime si PRRD. Yan, binuwag na po ang Task Force Davao. Bubuwagin daw di umano ang Task Force Davao, no, wherein yun po ang mga dapat magpoprotekta sa mga Duterte. Yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan, ha? Talagang wala Kaya yung sabi ko kanina mga karibin natin, kahit pa sabihin na 1,000 times na hindi niya papapasukin, pero nandito naman, kasi nga walang dokumento, official document na nagsasaad na bawal silang pumasok. Pwede silang pumasok but they cannot investigate, no? Dito sa Pilipinas. So, wala rin mga karibin natin. Ha? Ano sa palagay nyo? Ano bang matatawag natin dito? Ha? Lutang? Ano ba? Ha? Lutang yung pagdidesisyon? Or may somebody is controlling, di ba? Yan. Well, anyway, mga karibin natin, alam naman po natin yung lahat. Ano na po ang inyong reaksyon dito sa aarestuhin na nga itong si at naalarma na po ang mga Duterte. Yan, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.